Nagpakawala ang Israel ng tinatawag nitong preemptive strike sa mga pasilidad nuklear ng Iran at iba pang target militar. Tinamaan namin ang sentro ng programa ng Iran sa nuclear enrichment. Tinamaan namin ang sentro ng programa ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear. Magkakaroon ng ika-6 na round ng pag-uusap sa linggo kaugnay sa nuklear sa pagitan ng US at Iran sa gitna ng pagsisikap ni Pangulong Trump na maiwasan ang alitan. Hindi kasalidlang Hussein sa may pagkakanan. Tumugo ng Pangulo ng Iran, sinabing ang antas ng kanilang lakas at mga aksyon ay magpapagsisi sa Israel sa mga ginawa nito kanina ngayong araw. Inaatake ng Israel ang Iran. Tinamaan ang mga pasilidad nuklear ng Iran at mga pabrika ng ballistic missile. Patay na ang mga pangunahing komandante ng Iran. Tinatawag ito ng Israel na Operation Rising Lion, na tinawag ni Punong Ministro Netanyahu na isang mapagpasyang sandali sa kasaysayan ng Israel. Walang magawa ang Iran dahil habang lumilipad ang mga misil ng Israel sa buong bansa, isinasagawa ng mga operatiba ng Mossad ang mga lihim na asasinasyon laban sa mga pangunahing opisyal ng Iran. Nagtayo rin ang Israel ng mga base ng drone sa loob ng Iran na inactivate sa operasyong ito, katulad ng Operation Spiderweb ng Ukraine. Ang mga drone mula sa mga base na ito ay agad na kumilos bago magsimula ang pag-atake ng Israel at winasak ang lahat ng air defense ng Iran. Uulitin ko, winasak nila ang lahat ng air defense ng Iran. Dahil dito, makalipas ang 12 oras mula nang magsimula ang operasyon, ang mga jet ng Israel ay patuloy pa ring lumilipad sa himpapawid ng Iran nang walang hadlang. Ngayon, gumanti na ang Iran gamit ang mahigit 100 drone at ngayon ay naghahanda na silang ideklara ang ganap na digmaan laban sa Israel. Tila nagsisimula ng maging malawakang digmaan na hindi inaasahan ng sinuman. Ngayon, ang pag-atake ng Israel sa Iran ay hindi naman talaga nakakagulat. Nitong Huwebes, Hunyo 12, sinabi ni United States President Donald Trump na posibleng maganap ang isang pag-atake. Iniutos ng United States sa lahat ng di mahalagang empleyado nito na lumikas mula sa Iraq, Bahrain at ng Kuwait, mga karatig bansa ng Iran. Ayon sa Wall Street Journal, posibleng maganap ang pag-atake sa linggo mismo. Naglagay si Punong Ministro Netanyahu ng tala sa Western Wall sa Jerusalem na nagpapahiwatig ng Operation Rising Lion gamit ang talata na nagsasabi kung paano babangon ang Israel tulad ng leon. Ilang oras bago ang pag-atake, sinabi ng mga source sa CBS News na nalalapit na ang pag-atake at noong Biyernes ng umaga bago magbukang liwayway, inilunsad ng Israel ang mga pag-atake. Gumamit ito ng kabuuang 200 fighter jet sa 5 bugso, naghulog ng mahigit 300 at 30 mga bala sa 100 target. Ang pinakamalalaking target ay ang mga pasilidad nuklear ng Iran na itinayo 330 talampakan sa ilalim ng lupa. Pag-uusapan natin kung paano winasak ng Israel ang mga iyon sa ilang sandali. Ang pinakamalaking issue sa pagitan ng Iran at Israel ay kung makakakuha ba ng mga sandatang nuklear ang Iran o hindi. Nuklear na bansa na ang Israel at hindi pa ang Iran. Pero malapit na ito. Kailangan magpayaman ng uranium para sa mga sandatang nuklear at matagal na itong ginagawa ng Iran. Mahigit 70% na silang tapos. Inaasahang matatapos ang mga huling hakbang ng pagpapayaman sa loob ng 1 linggo. Samantala, nakakatakot na ang kakayahan ng Iran sa ballistic missile. Kaya mayroon na silang kinakailangang mga sistema para maabot ang Israel. Pero hindi kailanman papayagan ng Israel na mangyari ito dahil sila ang magiging pangunahing target ng kakayahan ng Iran sa nuklear. Matagal nang may malamig na digmaan ang Iran at Israel, kung saan nananawagan ang leader ng Iran sa pagkawasak ng Israel. Sumusuporta rin ang Iran sa maraming grupo sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Islamic Revolutionary Guard Corps at mga puwersang Kurdish, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon, ang Houthis sa Yemen, at Hamas sa Palestinian Islamic Jihad sa Gaza. Tinutukoy ito ng Iran bilang axis of resistance. At lahat sila ay lumalaban sa Israel. May nagpapatuloy na labanan sa Gaza, labanan sa Lebanon, at regular na mga airstrike mula sa Yemen. Ibig sabihin nito, matagal nang may hindi direktang digmaan ang Israel at Iran. Sinubukan ng bagong administrasyon ni Trump sa US na mamagitan sa issue ng mga nuklear ng Iran. Noong Abril, nagsimula ang negosasyon sa Iran sa Oman at sa Italia para subukang makipagkasundo tungkol sa nuklear. Samantala, tinamaan din ang mga base militar sa Iran. Sinira ng Israel ang mga air defense kabilang ang Russian S-300 sistema sa kanluran at timog kanlurang bahagi ng Iran. Pinapakita nito ang malaking kalamangan ng kanilang militar sa bansa. Isipin mo, ang air defense mo ay nabagsak ng bagay na dapat sana'y pinoprotektahan nito. Bukod dito,
Tinamaan din ang Persian Military Complex malapit sa Tehran na may maraming pasilidad para sa pananaliksik. Ang pinakabaliw na bahagi ng operasyon ay di umano'y inihanda ito ng Mossad nang maaga gamit ang mga lihim na operasyon sa loob mismo ng Iran. Ayon sa mga opisyal ng Israel, ang mga komandong Mossad ay palihim na pumasok sa Iran upang maghanda ng mga armas sa loob ng bansa. Naglagay sila ng mga precision-guided na sandata sa mga bukas na lugar malapit sa mga surface-to-air missile system ng Iran at gumawa sila ng base ng mga attack drone malapit sa kabisera ng Tehran. Oo, tama ang narinig mo. Isang base ng drone ng Israel mismo sa tabi ng kinaroroonan ng pamahalaan ng Iran. Kung totoo yun, isa sana ito sa pinakasopistikadong operasyon sa makabagong digmaan. Isa rin itong malaking psikolohikal na dagok sa rehimen ng Iran na magpaparamdam sa kanila ng kawalan ng seguridad kahit sa sarili nilang bansa. Habang tinatawag ito ng Israel na isang preemptive strike, tinitingnan naman ito ng Iran bilang isang kilos ng digmaan. Nilapastangan ang kanilang soberanya, napatay ang kanilang mga opisyal militar, at marami ring sibilyan ang namatay. Sa oras ng pagsulat nito, pinag-iisipan ng Iran na ideklara ang digmaan laban sa Israel. Hindi maiiwasan ang pagganti. Bago magsimula ang pag-atake, sinabihan ng Israel ang mga mamamayan na pumasok sa mga bomb shelter at maghanda para sa matagal na pananatili roon. Ngunit di malinaw ang maaring tugon ng Iran. 100 drone ang ipinadala nila sa Israel, ngunit ang mga ito ay napabagsak na lahat. Napakalakas ng depensa sa himpapawid ng Israel dahil sa kombinasyon ng mga fighter jet. Maaaring gamitin ng Iran ang kanilang mga ballistic missile para sa isang malawakang pambobomba. Ang pag-atake ay nagbunsod ng mga pandaigdigang reaksyon mula sa iba't ibang dako ng mundo. Ayon kay kalihim ng Estado Marco Rubio, nagsagawa ang Israel ng nag-iisang aksyon laban sa Iran ngayong gabi. Hindi kami kasali sa mga pag-atake laban sa Iran at ang pangunahing prioridad namin ay ang proteksyon ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Ipinaalam ng Israel sa amin na kailangan nila ang aksyong ito para sa sariling depensa. Ang administrasyon ni Pangulong Trump ay gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang ating mga puwersa at nakikipag-ugnayan sa ating mga katuwang sa rehiyon. Hindi dapat maging target ng Iran ang mga interes o tauhan ng United States. Ngayon, ang US ay nag-iingat ng husto sa ngayon. Malinaw na sinasabi na wala itong kinalaman sa pag-atake at ang pangunahing prioridad nito ay ang mga tropang Amerikano. Iyon ay dahil hati ang mga taga-suporta ni Trump sa isyung ito at maaaring mabuwag ang kanyang koalisyon sa loob ng bansa. Ang isang bahagi ng Partido Republikano ay talagang pro-Israel, habang ang isa namang bahagi ay ayaw makialam sa mga digmaan sa ibang bansa. Mayroon ding lumalaking kampo na laban sa Israel sa mga gilid. Ginagamit ni Pangulong Trump ang pag-atake para dagdagan ang presyon sa Iran at pilitin silang pumirma sa kasunduang nuklear. Sa isang post sa Truth Social, sinabi niya na binigyan niya ang Iran ng maraming pagkakataon para makipagkasundo. Sinabihan ko sila, sa pinakamalakas na pananalita, na gawin na lang ito. Pero kahit anong pagsubok nila, kahit gaano sila kalapit, hindi pa rin nila nagawa. Sinabi ko sa kanila na magiging mas malala pa ito kaysa sa anumang inaasahan nila o sinabi sa kanila na ang Estados Unidos ang gumagawa ng pinakamahusay at pinakamabanggis na kagamitang militar sa buong mundo at marami nito ang Israel at mas marami pang darating at alam nila kung paano ito gamitin. May ilang matitigas na Iranian na nagsalita ng matapang pero hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Patay na silang lahat ngayon at lalo lang itong lalala. Mayroon ng malaking bilang ng namatay at pagkawasak pero may oras pa para gawing mas malupit ang pagpatay na ito sa mga susunod na planadong pag-atake. Dapat nang matapos ito, kailangan ng makipagkasundo ng Iran bago tuluyang mawala ang lahat at mailigtas ang dating kilalang imperyo ng Iran. Wala nang kamatayan, wala nang pagkawasak. Gawin mo na bago mahuli ang lahat. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Samantala, nag-iingat ang Europa ayon sa punong tagapamahala ng patakarang panlabas ng European Union. Ang layunin ay pigilan ang Iran sa pagpayaman ng uranium. Kapalit nito, maaaring makakuha ang Iran ng kaluwagan mula sa mga parusang sumira sa kanilang ekonomiya mula noong 2018. Noong una, ang mga pag-uusap ay inilarawan na makabuluhan. Pero nitong mga nakaraang araw, malinaw na wala namang patutunguhan ang mga ito. Nang tanungin si Trump kung kaya niyang kumbinsihin ang Iran na isara ang kanilang nuclear program, sumagot siya ng, "Hindi ko alam." Sa tingin ko oo, pero unti-unti na akong nawawalan ng kumpiyansa tungkol dito. Isang araw bago ang pag-atake, naglabas ang UN Nuclear Watchdog, ang International Atomic Energy Agency, ng makasaysayang resolusyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, idineklara nito na hindi sumusunod ang Iran sa mga obligasyon ng nuclear safeguard. Sa madaling salita,
May malaking pangamba na talagang gumagawa ng mga sandatang nuklear ang Iran. Nakatakda sana ang mga pag-uusap diplomatiko sa pagitan ng US at Iran ngayong darating na linggo. Pero malinaw na lumalala ang sitwasyon. Base sa intelihensya ng Israel, may sapat ng uranium ang Iran para makagawa ng 15 nuklear na armas sa loob ng ilang araw. Bukod pa roon, naghahanda na rin itong gumawa ng 10,000 ballistic missile. Sinabi nila na ang Iran ay gumagawa ng mga plano kasama ang Hezbollah, Hamas, at iba pang mga proxy para wasakin ang Israel. Ang mga impormasyong ito ay mula sa Israel, kaya maaaring propaganda ito para bigyang katwiran ang pag-atake. Hindi natin tiyak na malalaman ang totoo. Pero malinaw na ang Operation Rising Lion ay nilayon para buwagin ang nuclear program ng Iran. Ayon kay Prime Minister Netanyahu, tinira ng Israel Defense Forces ang sentro ng programa ng Iran sa pagpapayaman ng uranium. May 5 pangunahing nuclear sites ang Iran, kabilang na ang 2 enrichment sites sa Natanz. Kinumpirma ng Israel Defense Forces na sinalakay nila ang Natanz site, ang pinakamalaking uranium enrichment site sa Iran. Inihayag ng Israel na nasira ang bahagi sa ilalim ng lupa ng Iran na may multi-story enrichment hall, mga centrifuge, silid ng kuryente, at iba pang infrastruktura. Tinangka rin ang pagkasira ng mga kritikal na infrastruktura na nagpapagana sa operasyon ng site at sa patuloy na pagsisikap ng Iran na makakuha ng mga sandatang nuklear. Posibleng ginamitan ng bunker buster na bomba ang pag-atake para tamaan ang mga target sa ilalim ng lupa. Kumpirmado na ng mga ulat ang pinsala sa Natanz at may video pa na nagpapakita ng usok na lumalabas mula sa pasilidad. Malinaw na may malaking panganib ng nuclear contamination. Pero ayon sa International Atomic Energy Agency, wala pang radioactive contamination sa labas ng lugar hanggang ngayon. Ibig sabihin napaka-eksakto ng pag-atake ng Israel. Isa pang lugar na inatake ay ang Kodab facility sa rehiyon ng Iraq sa kanlurang bahagi ng Iran. May planta ng paggawa ng heavy water dito na ginagamit para palamigin ang mga nuclear reactor, planta ng paggawa ng uranium at plutonium, at research laboratorio. Sa oras ng pagsulat nito, ang mga pangunahing pasilidad ng enrichment sa Fordo, Isfahan, at Bruges ay hindi pa naaatake. Ngunit nagbabala ang Israel na posibleng magtagal pa ang kanilang kampanya hanggang sa tuluyang mabuwag ang banta ng nuklear ng Iran. Kaya, maghintay tayo at tingnan ang susunod. I-like at mag-subscribe sa ibaba para mapanood ang mga susunod naming video tungkol sa pag-ataking ito. Hindi lang ang mga pasilidad ang tinarget dito. Sa mga kamakailang pag-atake, 6 na mataas na ranggong Iranyanong siyentipikong nuklear ang napatay rin. Kung wala ang mga siyentipiko, magkakaroon ng malaking paghinto sa programang nuklear ng Iran dahil nasa kanila lahat ng kaalaman kung paano ito patakbuhin. Pumatay rin ang Israel ng hindi bababa sa 20 mataas na ranggong komandante ng Iran. Kasama rito ang 3 makapangyarihang lalaki sa Iran, sina Major General Hossein Salami, Major General Mohammad Bagheri, at Ali Samah Khani. Sila ang mga pinuno ng Iranian Revolutionary Guard Corps, ang hepe ng staff ng sandatahang lakas ng Iran, at ang tagapayo sa pinakamataas na leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi lang nito pinahihina ang mga tungkulin ng pamunuan ng Iran, layunin din nitong takutin mismo si Ali Khamenei dahil dapat niyang mapagtanto ngayon na hindi rin siya ligtas. Nakakatakot ang tindi ng eksaktong pag-atake gaya ng nakikita natin sa larawang ito ng isang gusali ng apartment sa Tehran. Tinamaan ng Israel ang eksaktong kwarto kung saan naroon ang isang opisyal ng Iran sa apartment na nagpapakita ng katalinuhan at kakayahan ng Israel Defense Forces. Hinihikayat niya ang lahat ng panig na magtimpi at pigilan ang lalo pang paglala ng sitwasyon. May magkatulad na tugon ang mga politiko sa Alemanya, Pransya at UK. Ito ay kasabay ng lumalakas na panawagan sa Europa na magpatupad ng mga parusa laban sa Israel dahil sa Gaza. Kaya may iba't ibang reaksyon sa pinakahuling paglala ng sitwasyon. Tumugon din ang China sa pag-atake. Sinabing labis silang nababahala sa malalalang maaaring idulot ng mga operasyon at nananawagan sa mga kaugnay na panig na iwasan ang lalo pang paglala ng tensyon. Ayon sa Beijing, handang silang maging third party para mapahinahon ang sitwasyon. Nakikinig ang mga internasyonal na organisasyon na nawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres ng pinakamataas na pagpipigil upang maiwasan ang mas malalim na labanan. Ayon sa kanyang tagapagsalita, kinokondena niya ang anumang paglala ng militar sa gitnang silangan. Mas nababahala siya sa mga pag-atake ng Israel sa mga nuclear facility ng Iran habang nagaganap ang pag-uusap ng Iran at United States tungkol sa nuclear program ng Iran. Ngunit malabong gumana ang diplomasya.
Pansamantalang isinasara ng Israel ang lahat ng embahada nito sa buong mundo dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Samantala, tuluyan nang tumalikod ang mundo ng Arab sa Israel. Ang kalihim ng panlabas ng Saudi Arabia, isa sa pinakamahalagang bansa sa gitnang silangan, ay labis na galit. Sinabi nito na ang kaharian ng Saudi Arabia ay nagpapahayag ng matinding pagkondena at pagtulig sa salantad na agresyon ng Israel laban sa kapatid na Islamikong Republika ng Iran, na sumisira sa soberanya at seguridad nito at malinaw na paglabag sa mga batas at pamantayang internasyonal. At hindi lang Saudi Arabia ang ganito. Ang Oman, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Egypt, Jordan, Bahrain, ang mga Iraq ay lahat kinondena ang pag-atake ng Israel. Malaking problema ito para sa Israel dahil sa kasaysayan, hindi rin gusto ng mundo ng Arab ang rehimen ng Iran. Pero ngayon, mas lalo nang nakakakuha ng suporta ang Iran sa buong gitnang silangan sa laban nito kontra Israel. Ganon din sina Turkya at Rusya na mariing kinokondena ang pag-atake ng Israel at lumilipat na sa panig ng Iran. Sinabi ng Pangulo ng Turkya na ang mga pag-atake ni Netanyahu at ng kanyang grupo ng masaker na naglalagay sa panganib sa buong rehiyon at mundo ay dapat mapigilan. Lumalakas ang Turkya araw-araw habang lumalawak ang impluwensya nito sa Syria pagkaraan ng termino ni Assad. Sinusubok nitong maging mas sikat sa mga Muslim sa pamamagitan ng pagiging pinakamatinding kritiko ng Israel. Samantala, malapit na kaalyado ng Iran ang Rusya sa kalakalan at mga sistemang militar. Ayaw ng Moscow na bumagsak ang rehimen sa Iran. Sa pagtatapos ko ng pagsusulat nito, may mas marami na tayong detalye tungkol sa tagal ng operasyon ng Israel at kung paano nasangkot ang United States. Sa katunayan, base sa mga pahayag ni Trump at ng administrasyon niya, mukhang mayroong pampublikong panlilinlang na kampanya na nangyari sa mga araw bago ang operasyon dahil ayaw ng sinuman na maramdaman ng Iran na may paparating na pag-atake o strike. Narito pa ang mga detalye tungkol dito. Tumugon ang presidente ng Iran, sinabing ang antas ng puwersa at mga aksyon nito ay magpapagsisi sa Israel sa mga ginawa nito kanina, katulad ng Pager operation na isinagawa ng Israel noong nakaraang taon sa Lebanon. Ang operasyong ito ay inabot din ng ilang taon ng pagpaplano. Dinig si Lawishkin ang Mossad sa ng video ngayon kaninang umaga tungkol sa Operation Rising Lion sa pagitan ng Israel Defense Forces at Mossad na nagsimula ng alas 3 ng madaling araw lokal na oras kahit na matagal nang nagsimula ang paghahanda. Kasama sa misyon ang pagpuslit ng Mossad ng mga sasakyan at drone papasok sa Iran, pagtatayo ng base ng drone sa Iran at pagpapagana ng mga drone ngayong umaga upang tamaan ang surface-to-air missiles ng Iran. Kasabay nito, nagpadala ang Israel Defense Forces ng 200 eroplano. Karamihan sa mga ito ay mga fighter jets na target ang mahigit 100 lugar sa Iran. Nakatuon ang lahat ng ito sa pagtama sa puso ng nuclear program ng Iran. Sinabi rin ng militar ng Israel na winasak nila ang 12 ng radar installations. Maraming pagsabog ang narinig sa nuclear power facility ng Iran sa Natanz. Ito ang pangunahing pasilidad ng Iran para sa enrichment. May magkaibang pahayag sa bilang ng namatay at lawak ng pinsala sa Iran. Ayon sa Iran, nakatayo pa rin ito. Ngunit sa Israel, nasira ito ng malaki. Tinamaan namin ang pinakapuso ng programa ng Iran sa nuclear enrichment. Tinamaan namin ang saligang programa ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear. Tinarget namin ang pangunahing pasilidad ng Iran para sa enrichment sa Natanz. Tinarget namin ang mga nangungunang siyentipikong nuklear ng Iran na gumagawa ng bombang Irani. Tinamaan din namin ang sentro ng ballistic missile program ng Iran. Ayon sa Washington, wala silang kinalaman dito at ang pangunahing prioridad ay ang pagprotekta sa mga Amerikanong puwersa sa rehiyon. Sumagot ngayon ang Foreign Ministry ng Iran, sinasabing hindi ito maisasagawa kung walang koordinasyon at pag-apruba ng United States. Ayon sa Israel Defense Forces, karamihan sa mga mataas na opisyal ng Iranian Revolutionary Guard Corps ay napatay habang nagtitipon sa isang underground headquarters, kabilang na ang ilan sa pinakamataas na ranggo ng mga komandante militar. Inaasahan naming mas marami pang opisyal militar ang napabalitang namatay sa mga susunod na oras habang nakakalikom pa kami ng karagdagang detalye sa pangyayari ngayong umaga. Alam din natin na ayon sa Iran, 6 na nuclear scientist ang napatay sa mga pag-ataking ito. Bilang tugon, nagpakawala ang Iran ng halos 100 drone papunta sa Israel. Lahat ng mga iyon ay napabagsak, hindi lang ng Israeli Air Force ang Air Force gamit ang mga fighter jet na sinusubukang pabagsakin ang mga drone na iyon, kundi pati na rin ang ilang drone na pumasok sa airspace ng Jordan ay pinabagsak din ng kanilang gobyerno. Mga kaibigan, balik sa inyo.